Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Gandang gabi po. And Your Honor, please. Magandang gabi po and welcome to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you na to join us for the next 2 hours. 2 oras lang naman po ito, mga kapitbahay. Ano po? 2 oras, alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And today is April 12. Mahalaga ang araw na ito sapagkat kapanganakan ng aking tatay who is now in heaven. Tay, happy birthday. Sana patuloy mo kaming gabayan dito sa lupa. And sana po
ay nagkikita na kayo ng nanay, ha? At iba pa natin mga kamag-anak ko dyan. Happy birthday, Tay, from all of us, your kids, your mga apo, at mga apo sa tuhod. Marami na hong apo sa tuhod. Alright? Salamat po. Salamat. Pinagbigyan po niyo ako ng pagkakataon mabati ang aking airpad. Alright, tonight mga kaibigan. Napakahalaga po ang pag-uusapan natin ito. May kaugnayan po sa una, West Philippine Sea. Pangalawa, COVID. Pangatlo, ayuda. Pang-apat po, importante. Ang dami pong manunood at nakasubaybay sa programa po natin sapagkat oras na po para talakayin ang problema ng mga lending institutions in the country today. Ano bang nangyayari? Noong araw, alam po ninyo mga kaibigan, galit ako sa mga mangungutang na hindi po nagbabayad. Talagang galit ho ako sa mga mangungutang na ayaw magbayad. Yung bang talagang ayaw talaga kumbaga hindi nila yung bang pinapahalagahan yung kagandahang loob ng nagpautang. Iba ho itong lending institutions ngayon mga kaibigan. Pautangin ka, pagkatas pautangin ka ng mas malaki, hindi ibibigay yung napagkasundo na ibibigay sa iyo. Pagkatapos, sisingilin ka ho. Pagka hindi ka nakabayad, ipahihiya ka at kung ano-ano pang mga ginagawa sa pamilya ho. Ang marami po sa mga biktima ng mga lending institutions na ito, nagpakamatay ho. Nahiwalay sa asawa. At kung ano-ano pa pong mga sinapit po sa buhay, bibigyan po natin ng importansya yan dito sa ating programa. Paano ho sila nagkakautang at paano sila pinahihiya? May karapatan po ba itong lending institution na gumawa ng ganito mga kabulastugan ho, mga kaibigan? Pero bago ako magalit, pagalitan muna natin. Hanapin muna natin ang ating Pangulo. Balita ko ho, magpapakita na ho ang ating Pangulo ho ngayon. Magpapakita na kaya? Ay, salamat naman ho kung magpapakita na ho. Pero nauna nang nagpakita sa golf course pa ho nagpapakita. Ano bang nangyayari sa Pangulo ho natin? Kaya pa ho niya mag-golf sa gabi? Walang hiya talaga ho mga kaibigan yung naglabas ng picture na yan. Yung video na yan mga kaibigan. Walang hiya talaga ho mga kaibigan. Hindi alam ang ginagawa. At a time when there is pandemic, naghihirap ang taong bayan. May ayuda na, naghihirap pa rin. Bakit? Hindi ba ko yung ayuda Walang ng buhay na ito. 13 oras na nakapila ho. 13 oras hanggang 20 oras. Nagkakanda hirap po sa pagpila, makakuha lamang ng 1,000. Ganyan po katindi ang problema po natin ngayon. Pagkatapos ang Pangulong Duterte, nag-golf, nagbabike yung kanyang motorsiklo po. How can he do that? Ano bang tingin nila sa taong bayan mga kaibigan? Ano bang tingin ng nagpalabas ng video at mga clips na yan? Ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. Very bad mga kaibigan. Very, very, very bad. Now, tignan natin, magpapakita na kaya ang ating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayaw ko ayaw ko nang mag-speculate. Pero, alam po ninyo marami nagsabi, ginamit po niya yung jets niya. Yung jets ski niya. On record, ginamit po niya. Hindi ko alam kung saan napunta Pero gamit po niya yung isang jet na binili ng Pilipinas. Special ito, mga kaibigan. Ginamit po niya. Hindi ko alam kung napunta sa Singapore. Si Sara naman, yung kanyang anak, yung anak na babae, na mayor ng Davao, hindi ko alam, nauna ba o naunang dumating sa Singapore. Baka nagkita sila doon. Hindi ko alam po kung may sakit ang ating Pangulo. Wala naman nagsasabi. Kasi, na-hospital na yan sa Singapore po nung araw mga kaibigan. Na-hospital na yan ngayon, baka tiwala sa hospital sa Singapore, doon na nagpunta, nagpapagamot.
Hindi ko alam kung magaling na o talagang nagpunta ho sa Singapore. But the fact of the matter is, and nobody can tell us, where is the president? Nasaan po ang Pangulo natin? Oh, hindi ba ninyo hinahanap? Hindi po ba siya mahalaga sa inyo? Eh ako napakahalaga yung Pangulo ko eh. Oh, Panginoon ko po. Oh, Lilian Gabriel, a blessed Monday po, Tata Ben. At Miss Universe, more power to your YHP. Your honor, please. God bless us all. God first. It's cha-cha time. Nag-cha-cha ka ba, Mare? Ha? All right. Eve M. Ramos. Good evening, Your Honor, please. Sir Ben Paipon and Madam Lynn. Okay, good evening. Eve Junjun Ming Akabayo. Magandang gabi, Sir Ben, at sa bansang Pilipinas. Wow, beautiful. I like that, Junjun. Kasi bihira na nagmamahal sa kanilang sariling bansa. Hindi man lang binabanggit ang bansang Pilipinas. Rex Gumisag Valenzuela. Magandang gabi, Sir Ben. Wow, si Rex. Good evening, my friend. Magandang gabi po. Eden Pedralves, good evening, friend. Watching your program, Your Honor, please. Stay safe always. Watching in Tugigaraw, Cagayan. Oh, ayan, magandang gabi po. Hello, sir. Present. Gandang gabi po. Pati yung song, ganda po. Gawa ni Joey Ortiz yan. Ha? Yung theme song ng Your Honor, please. Josephine Roquero. Good evening po, Sir Ben and Miss Universe. Your Honor, please. Blessed Monday. Keep safe and take care of your family and take good care of your health. God bless you always. God first. Ayan. Hindi po tayo kamao dito, mga kaibigan, yung ganyan. Hindi po tayo kamao. Tayo po ay ganyan. Yun. God first. Ayan, nakaturo sa itaas. John Robert Arirao ng Kalayan, Cagayan. Kumusta po ba dyan, Joe? Naimbag Arabi Sir Ben. Hello sa mga kababayan natin dito sa Calayan Island. Tiway po. Si Joe Robert Arirao. Delia Tenorio Balmores. Good evening, sir. Gina Tenorio. Hello po. Good PM. Happy birthday po sa sister ko, si Harriet Tenorio. She's watching right now. Thank you, Harriet. Magandang gabi po and happy birthday from your sister, Gina Tenorio, and probably from your family. Merciong! Good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Miss Universe, God bless po. Baka naman po, multo na yun. Jerry Arroyo Acuno. Wow, ano ito? Magkatambal na rabbit. Patas Balita. Hello po. Pangulo, hello. Wala sagot. Nakatulog daw, Sir Ben. Nakatulog lang ba? Nakatulog o baka na-injectionan na ito. Gandang gabi. Sabi ni Charlie Fry, gandang gabi, Tata Ben. Nag-aambagan na kami ng mga kapitbahay ko at bibigyan namin ng ayuda ang mga taga-barangay at City Hall dito sa Malolos. Bakit? Nahihiyan naman kami sa kanila kasi. Ibig sabihin, wala, ano ba? Ayaw nila magpamigay ng ayuda? Kaya na lang magbibigay ng ayuda sa kanila? Ay nako mga kaibigan, itong problema po natin dito sa Pilipinas eh. Ayuda na nga po ito para sa mga mahihirap. Hindi pa nakakarating. Kung may makarating man mga kaibigan, tapyas na tapyas Ang dami nagre-reklamo. 8 kami sa bahay. 1,000 lang binigay sa amin. Yung iba naman, 7 kami sa bahay. 2,000 lang. Paano nangyayari yun? Ito ang problema talaga. Problema kapag hindi mahusay ang proseso po. May problema din po kung halimbawa yung mga beneficiaryo ang kukuha ng ayuda sa munisipyo o somewhere else. Pag-uwi po nila, hold up. So ano po ang dapat dito mga kaibigan para makaiwas tayo sa ganito mga problema? Dapat dito house to house. Kasi hindi po pwedeng hold upin
yung may dala ng pera, meron silang gwardya eh. Di ba? Hindi naman po pwedeng walang gwardya, walang tanod, walang ano. Hindi. Well, hindi po kayo mananakawan, hindi po kayo maho-hold up. Pero yung nakakuha ng ayuda, pwedeng ma-hold up sapagkat wala siyang escort. O, di ba? Jerry Arroyo Acuno, ay, good evening. Militante Sham Bakar Tataben. Alaki Remat Hoap Ke Sat. Good evening and may the blessing of God be with you in Pakistan. Oh, ang layo naman yan, pre. Isabelita Ordinado, dapat yung gumawa niyan, bitayin. Ha? Napaka-evil. May ano eh. Merong pong larawan ng demonyo. Niloloko tayo at ginagawang taga tayo mga Pilipino. Isabelita Ordinado. Gandang gabi po. Oh, my friend, Rod Ison, mabuhay ka kami. Where are you, Padre? Ha? Matagal ka nang nawawala. Ha? Hinahanap ka. Oh, napasarado na ang prangkisa ng ABS-CBN, my friend. My goodness. Walang niya talaga ang mga congressmen natin. Cynthia Buste, a blessed Monday evening po sa ating lahat, Sir Ben. Oh yeah, good evening, my friend. Jerry Acuno, gandang gabi, Tata Ben. Share done po, sabi ni Cynthia Buste. Thank you very much. Good evening po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Madam Lynn. God bless, more power and keep safe sa inyong lahat sa BSCC family. Rene Maliwat, Adre, Rene, mabuhay ka, Manong. Mabuhay ka din, ha, Padre. Nelson Bantog Mular, Sir, good evening. Happy watching from Marikina. Dito sa Marikina, seleksyon ang ayuda. Maraming wala sa listahan. So what else is new? My friend Nelson, what else is new? Grabe na itong nangyayari talaga. Gina Tenorio, please shout out my Tita Delia Tenorio, Balmores. Ayan. Shout. Oh! All right. Cinderella Fernandez Rabillas. Hello po, Sir Ben. Mga bago na ito, ha? Charlie Fry, pagpapabago ko na address ko, Tata Ben. Malolos, Pasig City. Oy, mas maganda ho dun sa Central Visayas. Hindi ko lang nakuha yung, sa bagay, Pasig City is a name by itself already. Talagang sikat na yan because of the mayor ng Pasig. Pero yun sa Central Visayas, they were able to control the virus there. Charlie, napakaganda ho ang ginawa ho ng Central Visayas. I hope that yung undersecretary ho doon ng DOH will be sent to Manila to oversee how the virus is controlled in Central Visayas at dito po niya gawin sa Metro Manila. Mary Jean Loretze. Kita ninyo mga kaibigan, natandaan ko ang kanyang pangalan. 3 days na po yata, 4 days na pong nakalipas nung interviewin ko po siya sa Radyo Pilipino. Cinderella Fernandez Rabillas, hello po, Sir Ben. Marie Angel Baisak, good evening po, Sir. Gina Tenorio, happy birthday, Kuya Kyla Tenorio. Ang daming birthday na Tenorio. Bernard Samonte, good evening, John. God bless. Marisa Henova. Hi, Uncle. Magaling ka na ba? Naring, magaling na ba kayo? Patas balita sa ayuda, hindi nakalista ang iba sa panahon ng eleksyon. Pati patay, nakalista, Sir Ben. Sabi ko na nga ba, what else is new? Share dan po, Sir Ben. Sabi ni Mary Angel Baisak. Thank you very much, Mary Angel. At ganoon din si Bernard Sabonte. Good evening, Sir Ben Paipon. God bless. Mercy Ong. Kuya Ben, mag-iingat din po kayo. Doble ang work ninyo. Stay safe po. Okay lang sa akin yan. Okay lang. Watching from Cebu. My goodness, ang layo-layo. Cebu City. Pero mahal po namin yung mga taga Cebu. Nakapunta na ako dyan. Bernard Sabonte, Duque should resign. Alam po ninyo, matagal nang pinagre-resign yan. Ang tigas ng ulo. Pasaway din ho. Mel,
ako di nakasama sa talaan ng mga di mapalad na mabibigyan ng ayuda. Ginawa ko kahapon, nagbigay ako ng tiga-4 na kilo na sa 50 indigent na hindi rin nakasama sa mga nakalista sa ayuda. Abangan na lamang sila sa eleksyon 2022, di din namin sila bibigyan ng ayuda boto mula sa taong bayan. Okay, Bernard Simonte watching from Canada, my goodness, Edmonton, Canada. Marami po tayong panood dyan sa Canada. Angel's Eye, good evening po, watching from Caloocan. Yan, Caloocan, Angel's Eye. And Cinderella Fernandez Rabilias, kami po dito sa Mandawi. Pag may mataas na gate, hindi kasali sa ayuda. Never kami nailista. Oh my goodness, bakit naman po ganon? Pare-pareho naman po tayong nawawalan ng trabaho eh. Wala naman pong mahirap at mayaman na nakaligtas sa trabaho. Oh, lahat po tayo, mga kaibigan. All of us are suffering from this pandemic. Pantay-pantay ang paghihirap po natin. May mga mas mahahaba po ang kanilang PC, pero hindi nangangahulugan, hindi po sila aabutin ho. Kanya, kailangan ng ayuda. Kaya nga tinawag na ayuda ho yun eh. Help! You know? Help! Oh? Josephine Roquero, nawawala ka, sir. Oh? Nawawala ba tayo, ma'am? Okay. Haiko, hello po, sir. Watching from Imus, Cavite. Alright, ho. Mga kaibigan, 8:30 na po. Magsisimula po tayo mamaya-maya ng kaunti lamang sa mga pakikipagpanayam sa mga biktima ng mga lending institutions. Pero bago ang lahat, sinungaling itong China ho eh. Oh, itong China ho. Ang sabi po niya, sabi po nila, ito statement nila doon sa panghaharas doon sa ating mga reporter, si Shara Sembrano. Oh, Shara, kumusta ka na iha? Ha? Ayos ka ba dyan? Ang sabi ng China, and in their official statement, hindi raw po sila ng habol. Inoobserbahan lang daw ho yung bangkang Pinoy. Ulul talaga ito, mga inchik na ito ho, mga kaibigan. Pero may kalalagyan din kayo. Alam po ninyo mga kaibigan ho, mukhang nagigising na po ang Armed Forces of the Philippines po natin. And this is a very, very good sign. Kahit mawala ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi bali na ho mawala. Wag labang pong mawawala ang proteksyon at paglingap ng ating mga sundalo sa bawat mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Hindi bali mawala ang Pangulo natin. Kasi pinamimigay na ang ating teritoryo eh. Oh, akala ko hindi magigising ang Armed Forces of the Philippines. Akala ko hindi magigising ang PMA. Nagising po sila sapagkat nag-iingay na ho tayo ho. Hindi natin sila pinatutulog. Oh, di ba? Di ba nag-ingay ho tayo, magpapa-register tayo ng mga nakahandang magtanggol sa ating soberanidad. Oh, siguro hindi lumalampas sa tenga ng mga sundalo natin ito. Nabubugbog din po sila araw-araw sapagkat kayo ho, talagang ginigising ho ninyo sila eh. Sa ngayon ho, mga kaibigan, nagsalita na po sila. And they are now asking, demanding that the Chinese warships be taken out of China, of the West Philippine Sea. Ngayon, hindi natin malaman kung ano ang reaksyon ng Pangulong Duterte. Makaka-react pa kaya ho ito? Oh, ang kanyang mga my soldiers in my country nagsasalita na, labag na ho sa kagustuhan ng Pangulo ito. Natatakot na. Hindi naman ako natatakot. Gusto ko nang makita eh. Bit-bitin na po sana palabas ng Malacanang ng ating mga sundalo, ang ating Pangulo. Because he's committing treason against the Philippines, against our government, ho, mga kaibigan. Pangulo natin ito eh. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po niya ipinagtatanggol ang ating soberanidad. Can you imagine that? President of the Republic of the Philippines, silent sa ginagawang pananakop ng bansang China, komunistang China ho, mga kaibigan.
nakakapangilabot ang stand ng Pangulong Duterte in so far as the West Philippine Sea is concerned. Magpasalamat po tayo sapagkat hindi po tayo pinababayaan ng Amerika. Meron po mga tumatayong mga kabataan daw ho ng DDS yata ho ito, mga kaibigan. Kabataan ng DDS. Mukhang galit daw ho sila sa mga Amerikano sapagkat hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung ano yung ikinagagalito nila. Pero hindi nila masabi na nanakop ang mga incheck, mga komunista incheck dito sa ating bansa. Hoy, mga kabataan, mag-isip-isip po kayo. Marami pa kayong kakainin. Basahin po ninyo ang kasaysayan. Saan po ba tayo niloko ng mga Amerikano? Ha? Meron po ba silang pinasimulang pang-aagaw ng teritoryo ng Pilipinas from the beginning na binigyan tayo ng independence? Wala akong nadinig. Wala akong nadinig. Pero pasalamatan ho natin ang mga Amerikano sapagkat hindi po sila tumatalikod sa mutual treaty between the United States and the Philippines. At matindi po ang kanilang pangako. Subukan ng China na kantiin ang isang vessel ng mga Pilipino. Ipagtatanggol namin kayo. Wow, talaga naman. Americans, you are welcome to the Philippines. Communist China, get out! Hello po sir, sabi ni Haiko, watching from Imus, Cavite. Dito sa Canada, madaming nagsara. Ay dito rin, padre. Dito rin po sa Pilipinas. As of today, 17,000 workers have been laid off. Na-retrench sila sa kanilang mga trabaho after a 2-week lockdown. 17,329 jobless Filipinos added to the 4.2 million jobless Filipinos earlier recorded by the Philippine Statistics Authority. This is the problem today, mga kaibigan. Marami na pong mga Pilipino ang walang trabaho. And the number is growing. Lumalaki po ang bilang ng mga walang trabaho. The Department of Labor and Employment po, under Secretary Bello, says meron pa silang hinihingi na 52 billion pesos for this jobless Filipinos. Sana makuha na po ng dole ang amount na ito at nagtitiwala naman po tayo hindi lamang po sa kakayanan kundi integridad ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan po ni Secretary Bello. Okay? Katiwa-tiwala naman po yan. Los Unidos Juventeros, hi! Sabi ganun. Okay, good evening. Armando Badi Badillo Tataben. Malungkot ang balita. Ver Cornejo passed away. That is what I cannot understand, Badi. Can you please find out paano natin makokontak si Ver? Inaanak po ito sa kasal. Nung ikasal sila ni Menchi, nagbunga ang kanilang pagsasama ng dalawang magagandang bata. Ang problema hindi matagal na kami hindi nagkikita. Now, all of a sudden, nabasa ko po sa Facebook, Panginoon ko po, nawala na yung bata. Yung si Ver Cornejo. Kabata-bata po ito, mga kaibigan. Ver, may you rest in peace. And may your family matanggap po ang nangyari, sinapit mo, at maibsan po nila yung kalungkutan ng pagkawala. Okay? Los Unidos Juventeros, good evening po, Kabien. More power and God bless. Chincha Buste. Sir Ben, gusto ko po magparehistro. Paano po? Malatapan lang yan. Basta nasa isip na ninyo, rehistrado na ako yun dito. Okay? Rehistrado na ako yun. Basta sabihin nyo, rehistrado na ako sa
Your Honor, please, ni Tata Ben Paipon. Wala ho tayo kasi papel. Hindi naman tayo makapagpirma. Basta itagana ninyo sa puso ninyo at sa kaisipan, you are ready to defend our sovereignty against Chinese communist aggressors. Okay? Itagana ho ninyo sa bato at itagana ninyo sa puso ninyo at sa kaisipan, we have to defend our country from aggressors like communist China. Sobra na ho sila eh. Sobrang-sobra na ho. Oh, sandali ha. Biktima ng human trafficking sa Clark International Airport. Hinarang ng travel control and enforcement. Detalye ng balita niyan mula sa ating kasamang si Nestor Pogi Kagitla. Nes, magandang gabi. Magandang gabi, Tata Ben. So, hinarang ng mga miyembro ng Bureau of Immigration Travel Control and Enforcement Unit sa Clark International Airport ang pag-alis ng isang biktima ng illegal recruiter na patungo sa Dubai sa pamamagitan ng isang flight ng Emirates Airlines. Sa pag-verify ni Immigration Officer Vanessa Ikban ay hindi pare-pareho ang mga dokumento na ipinakita sa mga miyembro ng BITCEU at nalaman na ang kanyang visa sa trabaho ay nakansila na at meron siyang isang aktibong visa na turista. Pinuri naman ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang pagsisikap ng mga opisyal ng immigration sa Clark International Airport sa pagkaharang sa nasabing biktima. Ito ay isang hamon na hadlangan ng mga biktima ng human trafficking na nagkukunwari sa pagiging lehitimong OFWs. Ang biktima ay na-turn over na sa Philippine Overseas Employment Administration Labor Assistance Center sa Angeles, Pampanga. Para sa Your Honor Please ng Broadstream Cast Communicators, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat. Thank you. Maraming salamat, Nestor Kagitla. Okay. Mga kaibigan, ang Chinese ang nagkakalat ng coronavirus. I call it Chinese virus. Virus. Yan ang sabi ni Bernard Samonte. Ay, talaga naman. Sila ho yata nagpatalsik ng virus para kay kay Secretary Lorenzana ho, mga kaibigan. Biglang nagka-virus po itong si Secretary Lorenzana nung kinakalaban na niya mga inchik eh. Biglang nagka-virus. Magaling na po ba si Secretary? Sana naman po yung mga katulad niya gumaling kaagad. Gumaling kaagad. At all soldiers, active and inactive, yung mga nag-retire na ho, mga kaibigan, I hope magising po kayo. Tulungan po ninyo ang bansang Pilipinas na labanan itong aggressor ho natin sa West Philippine Sea, which is the communist Chinese ho. Mga komunistang inchik ho. Ang kalaban ho natin dito. Grabe talaga ito, mga kaibigan. Mary Angel Baisak. Ito talagang mga Chinese pahamak. Pati yung Ola na iyan, mga Chinese ang may-ari. Yung lending institutions. Totoo po ba yun? Already na ho yung mga yung mga nagbiktima ng lending institutions online. Ito ho, mga kaibigan, online. Parang napakadali daw ho kumuha ng pera ho dito eh. Pero malalaman ho natin paano ho nakakakuha ng pera. Paano ho sila hinahabol nitong mga loan sharks na ito. Okay? Bernard Samonte, we are the original PDP noon, Mr. Ben Paipon. If you remember, ngayong iba na ang PDP, nasira na. I have been saying that, my friend. At hinahanap ko nga po yung mga original na PDP laban na may prinsipyo. Hindi ko na makita. Hindi na ako makakita ng original. May mga original kuno pero nagbago na ang kanilang prinsipyo. Nakakahiya talaga. Walang pinagbago sa mga ibang mga politiko na papalit-palit ang kanilang mga prinsipyo sa buhay. Kung saan nandun yung pera, nandun din ho sila. Pero yung partido PDP ho, mga kaibigan, paglilingkod sa taong bayan, participatory democracy, pinag-uusapan ho dito. Pero ngayon, wala na.
Kanya-kanya na ho, mga kaibigan. Nakakahiya talaga, PDP laban. I do not know kung buhay pa sana si Nene Pimentel. Hindi ko lang alam ho kung anong gagawin ni Nene Pimentel. Unfortunately. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Charlie Fry, hindi ko ma-reconcile, Tata Ben, kung bakit ang mga DDS ay galit sa China pero todo himot pa rin sa puwet ng poon nila na best friend ng mga inchik. Hindi. Eto, iba naman yung mga kabataan. May mga kabataan na pabor sa inchik. Eh. Hindi ko alam. Ito siguro yung mga bagong recruit ng Pangulong Duterte para matulungan siya na bumangon. Pero itong mga DDSO, mga kaibigan, hindi ko maintindihan nga talaga. Galit na galit din po sila sa incheck, pero panay ang himod sa put ni Sabi nga ni Charlie, ni Digong, ay patay tayo dito. Philippines' longest lockdown in the world and world worst pandemic response. Ang sabi ni Eve M. Ramos sa panay lockdown dito sa ating bansa. As I was saying, Eve, kanina, Central Visayas did not experience the real effect of the pandemic in Central Visayas because nag-focus po sila sa solusyon. Hindi po sa pera yung pagkakakitaan. Tingnan niyo Central Visayas. Wala tayong balita tungkol diyan sapagkat tahimik po sila eh. Pero nakontrol nila ang virus, mga kaibigan. Unlike here, in Metro Manila, nandito po yung mga medical experts daw po natin. Medical experts. Hindi po mapagdesisyonan kung yung ivermectin pwede o hindi. Ano lang yan. Ang tagal-tagal ng gamot yan, mga kaibigan. Hindi po napag-aralan. Kung para sa hayop yan, para sa hayop yan. Ngayon, kung pwede na sa kung pwede na sa tao, bakit hindi na pag-aralan po sa matagal na panahon? Kung pwede sa hayop, baka pwede rin po sa tao. Kaya nga lang, pinag-aaralan mabuti ho yan. Kaya lang, hindi ko maintindihan bakit na pinatatagal ho dito. Pero yung remdesivir, yung gamot ni Trump, pasado ka agad dito. Pasado ka agad. Bakit? Mahal eh. Maraming makikinabang sa mga medical experts daw po natin. Maraming makikinabang. That's how this government operates eh. Tingnan na lamang ninyo ang kongreso ho na. Hindi man lamang kahit na off-session sila. Yung pwede naman pong panawagan palitawin. Ito si Pangulong Rodrigo Duterte. At humingi ng special session pag-usapan na yung Bayanihan 3. Kahit na pakonti-konti ang ayuda, at least may nakakarating sa taong bayan. Pero nakakalungkot ito, mga kaibigan. Nagbibigay sila ng ayuda. Pagkatapos, kinukupit yung mas malaking bahagi ng ayuda. Talaga. Nakakahiya. Bernard Samonte, dito hindi approved ang vaccine ng China. Prime Minister Justin Trudeau turned it down. Congratulations. Meron silang sariling paninindigan ho eh. Ang Sinovac ho, mga kaibigan, 50.4% efficacy. Pero ito ang itinira ng ating pamahalaan na gamitin hindi lamang po sa mga frontliners natin kahit may issue, pati sa mga senior citizens na may issue din po. Anong gusto niyong gawin sa mga Pinoy?
Mr. Duterte, sir, magkano ang kinita mo sa Sinovac? Lumitaw ka na. Magsalita ka na. Bago ka, damputin ng mga sundalo mo. Hindi ko alam kung saan ka dadalhin. Naku, Panginoon ko po. Anyway, mga kaibigan, Sammy Gabot, great evening, Lodi Bin. Wow, talaga si Sammy, ha? Sammy, watching Your Honor, please, in Cavite. Mabuhay ka. Alam niyo, pinanunood ko ito si Sammy kanina, mga kaibigan. Wala rin pong preno ito pagdating sa mga komunistang inchik. Sino mang magkakagusto ng mga komunistang inchik? Eto mga komunistang inchik, hindi lang mga agaw ng lupa. Sila po ang nagbibigay ng malaking perwisyo sa ating mga kababayan na kumakapit po sa patalim. Ito yung mga lending institutions operated by Chinese nationals in the country, mga kaibigan. Iisa lamang po ang nakikita kong takbo nitong pagpapautang online, mga kaibigan. Marami po mga lending institutions ko, meron pong mga pondo loan, meron pong cash loan, and so on and so forth. Pero, iisa ang takbo ng kanilang pag-iisip pagdating sa singilan. So, in other words, mga kaibigan, may pattern. Meron pong, baka iisa lamang po ang may-ari nito. Komunistang in check. Alright, yung mga biktima po ng online lending na ito, ready na kayo, lalong-lalo na yung mga nakausap na po natin. Parang Sammy, makinig ka at evaluate mo nga para sa atin itong gagawin natin pagsaklolo, pagtulong sa ating mga kababayan na biktima ng mga online lending institutions. Pagtutulungan natin ito na lutasin in behalf of the people who are victimized. May mga nagpakamatay na sa kanila sa kahihiyan. May naghiwalay na Kanina sinasabi ko po dito, galit po ako sa mga umuutang na ayaw pong magbayad. Pero iba itong online nito, mga kaibigan. Sapagkat, gago talaga itong lending institution na ito. Malalaman ninyo mamaya, mga kaibigan, kung bakit nagagalit po ako sa mga nagpautang na ito. Kaysa yung mga ordinary natin na, di ba, nagpapautang ka. Pagkatapos, hihingan mo lang ng konting interest para kumita naman yung pera mo na nagpautang. Pag kumari kayo siguro, nangangako yung mangungutang na magbabayad ng ganito, ganyan. Pero, mga kaibigan, pagdating ng panahon, hindi ka binabayaran. At ito pa, ichichismis ka pa. Sisiraan ka pa sa kapitbahay. O aawayin ka pa. Ayun, galit po tayo dyan sa mga ganyan sapagkat hindi po nirirespeto yung kagandahang loob ng nagpautang. Hindi naman talaga nagpapautang Kaya lang, naaawa Pero nung oras ng bayaran, ayaw. Itong online lending institution na ito, mga kaibigan, na natagpuan ko po at inaaral hanggang sa mga sandaling ito. Mamaya po, madidinig po ninyo ang daing ng mga biktima ng online lending firms na ito. Bernard Sabonte, kaya takot si Digong, takot sa Chinese, baka siya ma-virus. Hindi, palagay ko may virus na ito. May virus na ito talaga, partner. Kung hindi magpakita ngayong gabi, wala pa ba kayong nakikita sa telebisyon? Dapat magpapakita na siya ngayon. He should appear to the Filipino people and talk to the Filipino people. Pero wala Mas gusto pa niyo mag-golf sa gabi. Kaya pa ba niya sa gabi? Kaya pa ba ng Pangulo? Gabi? Nakikita ba niya yung bola? Loko talaga nag-download ng ng video na yun. Ulul. Sorry Bernard Sabonte. Okay? Perfecto T. Bordal, you watching. Thank you very much, Perfecto. You are the first online. Okay? Sobrang swapang sa pera si Duque.
Kaya nagkaletse-letse na. Wag naman nagkaletse-letse. Nagkagatas-gatas. Alright, mga kaibigan, mag-break muna tayo, ha? Saglit lang, bago tayo dumako sa ating mga biktima ng online lending institutions. Gusto ko, namnamin po ninyo itong awitin ni Charlie at ng kanyang kasama si Dennis. Okay? Ito po ang awitin ho natin na nakahandang magtanggol sa ating soberenidad laban sa mga Chinese communist at ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho ang awiting kinumpose ni Charlie. Gising, gising, bayang nakapikit. Imulan, imulan, matang hindi singkit. Hindi ba nakikita, di ba nadarama? Hayag ang panluloko, papayag ba tayo? Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa iyong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Gising, gising, kayong nahihimbing, pakinggan pagsamo ng bayang nanginindin. Tapos na ang araw ng pagiging alila, ang lahing Pilipino ay tunay na dakila. Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa iyong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Oh, ayan ho, mga kapitbahay. Thank you very much, Charlie and Dennis, for that nationalistic song. Talaga naman pong tumatalab. Pumapasok sa kaibuturan ng aking damdamin ho, ang laman po ng kantang iyan. And I hope ganun din po sana ang nadarama ng ating mga kababayan, wherever you are. If you are a Filipino, let us unite and defend our territorial integrity
at ang soberenidad laban sa mga komunistang in-check ho. Kakampi na ho natin ang Philippine Military Academy Alumni Association. Ganon din po ang retirees ho. And hopefully, we will have the Armed Forces of the Philippines. Maiwanan ho ang ating Pangulong Duterte, nag-iisa. Kasama ho niya si Xi Jinping ho. Bahala ho siya sa buhay po niya. Alright. Bernard Sabonte, sobrang swapang sa pera si Duque. Kaya nagkaka-leche-leche na. Talaga, nagkagatas-gatas na ho. Wala kasing kita si Duque sa ivermectin. Okay? Ivermectin. 25 pesos lang ho yata ito eh. 25 pesos. Pero yung Remdesivir, alam ho ninyo mga kaibigan, isang turok lang ho yan. 18,000. Oh, 18,000. Dalawang kailangan mo. Di 26,000 ho. Sino makaka-afford yan? Pero alam po ba ninyo, sa India, ang Remdesivir po 800 o 995 o 595 pesos po. Ha? Dalawang doses times 2. Okay? Pero bakit doon ganun lang ang halaga? Dito sa atin, 18,000. Isang dose pa lang. Mr. Duque, explain. Hindi naman po, kinababayan lang naman ni Mr. Duterte. Kasi, nakikinabang din siguro ito eh. Lilin Otni Bip. Otni Bip. Watching. Los Unidos Soventeos, talaga naman, kung sa hayop muna, inetest ang mga ginagawang gamot. Kalimitan sa daga. Tas, kapag okay na, at sa kanila, gagamitin sa OTA. Di po ba? Tama ho. Alam po ninyo mga kaibigan, magtataka ho. Dito sa Pilipinas, wala ho tayong pharmaceutical. Meron ba? Pero yung pharmacy, hindi pharmaceutical yun. Meron tayong mercury. Meron tayong, ano ba yung ibang mga, ano yung Watson. Oh. Meron pong mga butika sa mga palipalengke. Pero alam na niyo mga kaibigan, yung gagawa ng gamot. May gumagawa na ng gamot saan na para sa COVID. Yung pabonan. O, napunta pa sa India. India ba o Indonesia? Napunta ho sa Indonesia ho, mga kaibigan. Anong nangyari? Anyari ho, Mr. Duterte, sir. O, gamot. O, yan. Mercy Ong. Pero Kuya Ben, kapag high blood daw po, DPWD, magpapabakuna, meron din po ako sa heart, kaya hindi ako pwede magpabakuna. Ay nako, ingatan po ninyo ang mga sarili ho ninyo, ha? Huwag basta-basta magpapabakuna, lalong-lalo na may issue po ang Sinovac para sa mga senior citizens. Huwag masyadong huwag masyadong madali. Dati, sabi ni Medel Fabro, Medel, good evening. Ang halaga ng Sinovac ay 3K plus per dose dahil sa pagkalampag ng mga Filipino. Ibinaba ng gobyerno sa 600 plus. Laki sana ang kickback ni DOH o may mataas pa, Kuya Ben. Di sino pa? Digong yan eh. Sino po bang namamahala sa bansang Pilipinas kundi sila din? Huwag ninyong sabihin na walang kita ang Malacanang o dito. Ano sila? Sinuswerte? Ano sila? Nagpapakandahira? Sino magpapakahirap? Nasa kanila ho. Nasa kanilang palad na ho. Ang swerte. Unfortunately ho, mga kaibigan, swerteng napakasama ito sa mga Pilipino. Julieta Dominguez, thank you po. Okay? Mel, tatabi, nag-message po sa akin ngayon si Yusek Dinyo tungkol sa reklamo ko sa SAP. Ipinorward ko po ngayon sa FB nyo. Pakibasa na lang po. Ay, salamat. Okay, very good. Hindi nga makatayo, magpapakita pa. Inutil na si Digong. Pablo Paz. Good evening, Mr. Paz. Watching po, love. Thumbs up. Medel Fabro, yung
nag-golf po si Digong ay 2016 pa po. Yung picture na yun. Malinaw pa, panloloko po yun, Kuyang Ben. Alam ko po ho, mga kaibigan, sapagkat yung katawan, hindi po yun ang Digong ngayon. Kahit anong gawin ho ninyo, kahit hindi po ako magaling sa Photoshop o mga kaibigan. Kitang-kita ho ninyo, yung paglalakad ni Duterte ho, hindi po niya katawan ngayon yun. 2016 pa ho yun, mga kaibigan. Napakalaking panluloko sa taong bayan ho ito. Now, I wonder if the President is going to appear before the people tonight at sabihin po niya sa taong bayan, siya po ba yun? Nag-golf o nagmumotorsiklo? Kaya pa ba niya ho? Sa tingin ho ninyo? Yung picture ho niya, nag-golf po, mga kaibigan, wala po siyang tiyan. Tingnan nyo yung parang butete na nga ho eh. Pasensya na ho kayo, mga kaibigan. Pero sa totoo lamang ho, mga kaibigan, he does not have yung katawan ho, the body of a, yung ensayado, yung kaya pa. Tumatandang tao ho, mga kaibigan. Dumadami ang kanyang problema sa buhay. Hindi po pwede. Naku talaga naman. Oh. Sabi ho ng maraming nakausap po natin, iba yung mukha. Ipinatong yung ulo. Walang niya talaga. Oh. Sobra po sila. Ang laki na po ng kuha nila. Ang laki din ng patong po nila. O, Sir, Duterte, Sir, Mr. Roque, o ano kayo? O ito pa nga pala si Mr. Roque, mga kaibigan. Paano nakakuha ng kwarto sa hospital? All hospitals are clogged. All hospitals are overwhelmed. Wala na. Claire de la Fuente was not lucky enough to have a room. Mga kaibigan, she stayed in the tent. My goodness. Icon po natin yan sa OPM. Ricky Tisoy, high pre, late na. Okay? Huwag kang mag-alala, Padre. Basta labanan natin itong mga komunistang in-check. Huwag natin silang pahintulutan to rule the country. Okay? Mary Angel Baisak, mga online lending, laki ng processing fee at tubo. Alright. Mamaya, relax lang ho kayo. Umpisan na ho natin itong pakikipag-usap sa mga biktima po ng online lending. Julieta Dominguez, gandang gabi po. Ma'am Julieta, sana po mawala na sa FB ang lahat ng mga online lending na short time nakakapagpalubog po sila ng mga taong nagigipit. Ito nga po ang pag-uusapan natin ngayon. Alright. Relax muna. Huminga po kayo. Yung mga biktima na nakahilera po at naka-schedule na kakausapin po natin dito, ready na po kayo o umpisan po natin sa naging leader po nila, mga kaibigan. Nagforma ng grupong ito para madinig ng sambayanang Pilipino ang kanilang mga daing. I've said earlier, galit po ako sa mga mangungutang na hindi nagbabayad. Akala ko, kamukha sila. Pero hindi po ito eh. Hindi po yung mga nangungutang na ayaw magbayad talaga. Hello? Alright. Mga kaibigan, Hello. eto na po. Umpisano natin ang pagkikipag-usap sa pinuno po ng grupo ng mga biktima ng online lending firms. Si Ginoong Perfecto Bordalio. Alright, Mr. Bordalio, magandang gabi po. Mr. Bordalio. Mr. Bordalio, magandang gabi po. Alright. Mukhang hindi nakahanda. Paki-check mo nga. Alright, hello. Mr. Perfecto, magandang gabi po. Hello? Alright. Yeah, good evening. Hello? Yes. Do you hear me? Nadidinig mo ba ang boses ko?
Mr. Perfecto? Alright, tingnan mo nga kung paano natin ma-improve yung signal mula sa mga kakapanayamin natin. No? Ito na po yung mga biktima po ng sindikato, scammers. Ang tawag ng mga online lending firms na ito sa kanilang mga binibiktima, scammer ho. Ito pa ngayon ang mga nanlalansi daw ho. Pero grabe talaga. Grabe talaga. Hindi ko maintindihan mga kaibigan. Bakit ang ating pamahalaan pinahihintulutan ito? Why does the DTI, Department of Trade and Industry, have no record of this lending institution? Bakit wala hong mga pangalan? No? Madidinig po ninyo mula sa mga biktima nito mga kaibigan. Ano ang modus operandi ng mga ito? May nagsasalitang mga inchik eh. Pagkatapos meron silang mga utusan, mga Pinoy. Mga Pilipino ito yung mga nagsesend ng text messages in Filipino. May pambabastos pambababoy mga kaibigan. Pagmumura pa. Ibig sabihin ito mga kaibigan, may mga Pilipino na talagang kumakampi sa mga demonyo. Really talaga, mga kaibigan. Ano nangyari sa ano? Pan mo na dun sa pangalawa siguro. Whoever is available now para maisalang na natin itong mga victims of this tragedy, mga kaibigan. I call this a tragedy sapagkat talagang trahedya. Masyadong mabigat po ang dinadaanan nitong mga biktima mga kaibigan eh. You know, yung iba po nakikipaghiwalay na sa kanilang mga pamilya, asawa, sa kahihiya. For only 2,500 pesos or 3,000 pesos mga kaibigan. Na utang lumalaki ng lumalaki ang kanilang babayaran sa laki ng tubo. Kaya dito ako nagagalit sapagkat bakit po pinapayagan ng ating gobyerno na mamayagpag yung mga ganito. Di ba nagagalit ang ating pamahalaan sa mga Bombay na nagpa 5-6? O anong susunod natin? Sino ang Alright. Kaibigan, check natin muli kung ready na po ang signal mula kay Mr. Perfecto Bordalio. Perfecto, magandang gabi po. Hello, magandang gabi rin po sa inyong lahat, Pilipinas, at sa inyo po, Sir Ben Paipon. Magandang gabi po. Okay, good evening. Maliwanag ang dating natin dito ngayon, Perfecto. Are you a victim also of this online lending? Yes po, grabe po ang pinagdaanan ko dyan na sobra po ang ginawa. Grabe po. Can you, hindi po makatao. Can you tell us ano ang kanilang ginawa sa inyo? Ayun po, pangaharas po, hinihiya sa sa online. Saka pangaharas po, pagbabanta. Anong naramdaman mo nung binabantaan ka na? Ay marami po, talagang halo-halo na po lahat ng klase ng dapat maisip ng isang taong sobrang naaakit. Hanggang tipong tinutulakan nila magpakamatay talaga. Ganoon. Have you moved on? Nalampasan mo na ba ang problemang ito? Nalagpasan ko na po dahil naging katwiran pa po. Imbis na po na ipayo ng mga kaibigan na huwag mong gawin yan, naisip-isip ko po na tama po. At naisip ko po na gamitin ko na lang po. Kaysa magpakamatay ko, gamitin ko na lang yung buhay ko sa paglaban sa kanila. Kaya po nag-bukas ko na po ito. Alright. Perfecto. Gusto ko lang malaman, ano nagsimula ito? Magkaano ang inutang, saan ko umutang? Actually, Sir Ben Paipon,
Mabigat po talaga yung pinagdaanan ko. Mahaba po ang kwento ko. Kaya po inuuna ko na po yung mga nagtayo po ako ng grupo Mhm. at kinukup ko po itong mga biktima. Nasa kulang 20,000 na po kami, 20,000. At yung ibang mga grupo pa na kagaya ko, meron silang aabot na rin po ng mga kulang 20,000 na rin po. Oh my Sa goodness. kabuuan po, nasa mga 40,000 na po yung mga biktima. Pero pinakamarami po itong sa grupo ko, at Mhm. pinaka-active po. Alright, sige. Yung mga kasama mo ang tututukan muna natin ngayon, no? Kasi ikaw ang nag-organize sa kanila. Ikaw nag-organize sa kanila. We will hear Opo, from ako lang them. po nag-organize. Kaya kasi po, yung tungkol po sa kaso ko, talagang mahaba po ang laban na ginawa ko dyan. Ilang years pa akong lumalaban dyan. Ah, Mas maganda po, mas priority ko po ang mga member ko dahil mas mas namadanas po sila ng depression ngayon. Ang gusto ko lang pong mangyari, panawagan ko sa lahat na sana ay matapos na po ito. Pansinin po ng gobyerno, lalo na po yung mga nandiyan dyan sa FEC, Bangko Sentral, kung bakit hindi nire-regulate ng Bangko Sentral to at pinaako ng SEC. Gayong nagiging problema. Hindi regulated, hindi nare-regulate na maayos po. would you, alam mo ba kung sino itong mga nag-ooperate ng online lending na ito? Ano po yan eh, ang alam ko lang po yung dalawang grupo, itong grupo po ng Chinese at ang grupo po ng itong tinatawag na global lending na which is konektado rin po sila sa isang bangko ng Chinese. Global. Ano yung mga kumpanya na hinahawakan ng mga Chekwa, ng mga komunistang Incheck? Marami po, halos kung sasabihin ko po, kailangan ko po talaga nakalista eh. Kumanap po ako ng magandang signal ngayon. Oo. Nasa computer ko po yung listahan. Oo. Yung mga listahan po nandun. Pero yung mga kasama ko po, yung mga member ko, may hawak po silang listahan ng mga, Okay. yung mga, nakalisensya daw sa SEC, pero ewan natin, nakalisensya nga, pero illegal ang mga ginagawa. Alright. Perfecto. Diyan ka lang muna. I will now get in touch with your group. At Opo. tatanungin natin sila kung ano yung mga kumpanya na inutangan ng mga ito at ano ang ginagawa ng mga kumpanyang ito ngayon sa kanila. Okay? Okay po. Salamat po sa inyo. At dito lang din po ako nakantabay. Alright, maraming salamat. Please stand by and tignan natin paano natin matulungan itong tropa mo, ha? Okay? Thank you very much. Okay po. Okay. Alright, mga kaibigan. Yan po ang puno ng grupo ng mga biktima nitong online lending. So makikita ho ninyo, first person pa lamang ho ito, mga kaibigan. Lumalabas po dito mga in-check ho. Mga in-check ang nagpapatakbo ng lending firms na ito. Hindi lamang po isa eh. Marami po ito. At napakadali ho. Nandyan lamang po sila sa gaming anong tawag? Play Store daw ho, mga kaibigan. Mga Play Store. Punta ho kayo doon. May online dyan. Makipag-ugnayan lang kayo doon sa kanilang naku, Diyos ko ho. Eto ho, mga kaibigan. Ready na ba? Ready na ba yung ating next victim? Okay, mga kaibigan. Standby lamang po kayo, ha? Sana po mawala na sa FB ang lahat ng mga OLA. Ito yung online lending na short time nakakapagpalubog po sila ng mga taong nagigipit. Alam ninyo, mga kaibigan, na-interview ko nga po yung isa sa kanila kagabi. At talagang ako ang naiiyak ko eh. Naiiyak sa sinapit po sapagkat kailangan niya yung pera para sa kanyang anak. Nabayaran na niya una kasi yan naman ang process. Pagkatapos ito na 13,000 ho yata. Yumes na siya, nag-yes na siya. Pagkatapos nung mag-yes, hindi na ibinigay yung pera sa kanya. Pero sinisingil na. At nung hindi makabayad, eto na ngayon ang nangyayari. Kung ano-ano na po ang binabato sa kanya.
Alright, mga kaibigan, we have on the line. Please take note muna, hindi muna ito yung mga tunay na pangalan ng mga biktima ho, mga kaibigan. But we have their names in our file. So mga kaibigan, ito po si Dong ang kakausapin po natin. Isa po sa mga biktima ng online lending. Okay? Alright. Dong, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Okay. Nasa ere ka na. Bumati ka muna. Taga saan ka, Dong? Taga Bukidnon po ako. Bukidnon. Meron bang lending institution na ito diyan sa Bukidnon? Wala po. Online po kasi yung ginamit ko eh. Online. Okay. Kwento mo nga sa atin. Yung mga taga-pakinigo natin. Paano ka nagsimula dito sa online? Makikita po kasi yun sa Facebook. Okay. May advertisement kasi sila. Kahit makita mo yan sa mga sa mga Facebook na account, sir. Swipe mo yun, makikita mo sila yung naka-advertise. In-install ko po. Kaya po ganun. Naengganyo ka naman? Opo. Dahil sa yung magandang interest daw, nakapost doon na malaki yung interest, malaki yung makukuha mo. Yung pagkatapos, yun pala, in-scam ka na pala. Paano ka na-scam? Pakipaliwanag mo nga sa amin. Paano mo masasabing may scam dito? Magkaano muna ang inutang mo? Magkaano ang first? Ang first ko pong inutang is nangyari is pag lagay ko po ng mga detalye ko po, tapos mo ilagay mo yung mga detalye mo, and mag-choice ka doon ng amount, pero hindi mo yun madadrag ng full, hanggang 2,000 lang pala yung madadrag mo, at yun lang ibibigay sa iyo. So, nag-umpisa ka? Okay, nag-umpisa ka sa 2,000? Opo, 2,000. Sapagkat yan ang ibinigay sa iyo? Yan lang palang ibibigay sa inyo. Okay. Magkaano ang interest nun? 2,000? 2,000 po ang amount na ibibigay sa iyo, pero hindi yun makukuha ng 2,000 lang. Ang ibibigay sa iyo is 1,000 lang. Ha? Kalahati? Opo. Okay. So, pagka binabayaran mo na, 2,000 ang dapat ibayad mo. Pagkatapos po nun, pag mag 2,000 ka na, doon na po yun, tataas na po ng 3,000. Pero og makukuha mo lang, 2,000 ulit. Hindi, teka muna. Di nakakuha ka ng 2,000. Naibigay sa iyo 1,000. Okay, Opo, 1,000. Magbabayad ka muna. Babayad ka muna ng 2,000. Ngayon, i-adjust na naman nila yung malaki nila na amount, sir. Opo. Okay. Pagkatapos nun, naging 3,000 na ulit. Magkano? 3,000, ang makukuha mo na lang doon is 2,000 na lang. 2,000 lang ulit. Altas uli ng 1,000, ha? Opo. Dahil ang sinasabi daw nila, marami daw yung mga fees na babayaran mo. Okay. Opo. Yung mga interest or mga payment fee daw nila ng ganun na hindi man lang namin nagamit yung mga fees na yon. So magkano ang umabot na dapat mong bayaran daw? From 2,000 naging 3,000, meron pa bang ibang ibinigay sa inyo? Yung sinabi po, pagkatapos ko po ng 3,000, meron silang agent po. Agent? Na, babae na tatawag po. Okay. Sasabihin po sa inyo na, sir, baka gusto nyo pong malaking amount po. Gagawan po namin ng 15,000, good for 3 months, at makukuha nyo po yun kung mag-yes po kayo. Yes, kung mag-yes. Oo. Okay? Oo.
Nag, So, in-offer ba sa'yo yan? inoffer ko sa akin yon Nag-yes ka Sabi daw po ba? Nag-yes ka ba? na sa first ko, ano Oh, go ahead. po, Oo, nag-yes ka ba? after po nun, ng loan ko, nangyari po yon Sabihin daw, sinabi nila na approve na po. Approve na po daw yung 15,000 ko. Okay. Nagagamitin ko sana po sa panganganak ng asawa ko po. Okay. Sige, Dong. Kailangan po yun eh. Mm. So, nakuan ako ng yung bigay nila na 15,000 kasi 20,000 kailangan ko yun eh para sa panganganak ng asawa ko. Mm. What happened? Anong nangyari? Kaya doon, naghintay ako sabi daw nila, hintayin ko daw hanggang alas 5. So, naghintay ako, saka akong tanga, yung ganon, Mm. hanggang alas 7, wala. So, stress ako. Kailangan kasi yun kaya nga ang nilagay ko sa detalye ng loan ko is emergency eh. Oo. Hindi naman yun, kailangan ko ng pangbayad ng ganon, kailangan ko ng ganon. Emergency eh. Aha. Oo. Pero, niloko. So, Sorry, sir. okay. Sorry. So, wala kang Oo. may natanggap ka bang 15,000? Wala, sir. Wala. Pagkatapos, sinisingil ka ba? Opo, kaya po nun, ang nangyari, sinisingil na ako. Ng Uh, utang 15,000? hanggang 7, hindi po, 7,000 lang muna yung one ko, yung na-loan ko daw po. 7,000. Paano ka nagkaroon ng loan na 7,000, 15,000 niloloan mo? Dahil po sa approve ng kuha nila, sir, yung loan, auto-approve yun eh. Pag na-approve mo na yun, nabayaran mo yun, na-approve na yun ng malaking na amount na naman ulit, sir. Okay. Kaya ganun lumaki. Kaya, na-depress ako nung 15,000 ko. Then, wala pa kaming sweldo doon. Kaya, hindi pa ako nakapagbayad. Sinabi ko, hindi pa ako makapagbayad, wala pa kaming sweldo. Yung sabi ng agent, minumura kasi ako noon eh. Sabi niya, kailangan magbigay ka ngayon. Kung hindi ka magbibigay, ipopost kita sa FB, ipopost ko yung mga contact mo, sasabihin ko, scammer ka, ganyan-ganon. Siyempre, wala akong pera eh. Hindi ako makabigay ng ganon, ng exact ng... Kasi pag mag-loan ka sa kanila, sir, 7 days lang. Ano ka makahanap ng ganon, ng pera, ng biglaan lang at 7 days? Due mo na. Yung sa 7,000? Sa 7,000? Opo. 7 days yun. Kailangan mo bayaran yun ng 7 days. Wala na may binibigay sa yung pera, di ba? Oo. Opo. Di ba? 15,000 ang 15,000. Yung 15,000 po, hindi po nabigay. Opo. 15,000 hindi Pero na ibigay. Pero parang lumalabas na may utang ka ng 7,000 dahil nag-yes ka na. Opo. Ganon po ba yun? Opo. Tapos sinisingil ka ng 7,000. Pag hindi ka nakabayad, ayan, minumura ka na, pinahihiya ka na. Opo. So what did you do after that? Depressed po. Sabi ko, gusto ko yung magpakamatay na nun. Sabi ko sa sarili ko. Yeah. Did you mention this to your wife? Opo, sir. Ayoko po rin ma-depress yung asawa ko kasi buntis ko siya ng panahon na yon. Naku, Panginoon ko po. After nanganak na po siya, okay na po yung problema namin. Kaya po ito, naka-loan na ako. Sinabi ko sa kanya, ito, mga death threat ko, yung mga ganun. Death threat na to eh. Death threat na talaga yan. Okay, Dong, anong pangalan ng kumpanya na kinausap mo? Condo loan po. Condo loan. Ito Opo. lamang condo loan ang kausap mo dito? Opo. Wala nang ibang online? Meron pong isa, yung Peso Pop po. Peso Peso Pop po. Pop.
Opo. Okay. Would you know kung sino ang mga may-ari nito? Ay, hindi po namin exact yung may-ari kasi kung sa text po mag-baser, wala naman po doon yung pangalan ng may-ari, sir eh. Kasi Yung online lang company ito. lang. Online lang. Opo. Online na po kasi eh. Mhm. So, hindi nyo alam kung sino ang may-ari. Opo. Alright, okay. So, nakapag, ano bang nangyari sa buhay mo ngayon? Nakapag-move on ka na ba? Ito po, nagtatrabaho pa rin po. Pero sa kakahiyan din kasi medyo bang buti Aha. Anong payo mo no, sa mga nanonood ngayon? Dong? sa akin po maging inspirasyon din po ako sa mga ibang naglo-loan na hindi na tangkilikin pong mga online lending po. Dahil Okay. Natigop na yung ano. All right. Anyway, Dong, yan po ang one of the victims sa mga kaibigan. Dong, nandiyan ka pa ba? hello po. Talaga globe tayo eh. Hello Anyway, po. so nakapag-move on ka na ha? Opo. All right, sige. Kakausapin lang namin yung iba pa natin yung mga kasama at titignan natin. Inahanap ko dito, may pattern nito eh. Ha? Okay, Dong? Sige po. Sige, maraming salamat and wag na kayong ano ha. Ang sabi mo nga kanina, wag nang tangkilikan ito mga online na ito. Ano nagpapautang, ha? Okay. Opo. Sige, Dong. Maraming salamat. Okay. Sige po. Thank you very much. Mga kaibigan, dadako po tayo sa iba pang mga biktima ng online lending na ito. This is the first time na madidig po ninyo sa Himpapawid. Itong mga problemang ito, mga kaibigan. Probably, may nadinig na po kayo sa ibang mga himpilan ng radyo. Pero ito marami po sila at nandito po sa Broadstream Cash Communicators, Your Honor, please. Ha? Your Honor, please. Okay? Ito, meron lang pong, sandali lang ha. Meron lamang pong tignan na natin. Okay. Sige, antabayanan ninyo mga kapitbahay ang susunod nating makakapanayam dito po sa ating Your Honor, please. Okay na? Okay, tuloy natin. Gina Josephine Roquero, naku sir, scammer po yan. Ganyan din po yun sa anak ko. Pinatulfo na ng anak ko ang scammer. Nagpaiba-iba sila ng number. Pero wala ho kasing nagkakaso ho, mga kaibigan. This is the problem, okay? Haiko, madami pong online lending, sir, nang haharas at nag-retreat sa mga client nila pag nag-due na. Kahit hindi pa nga due eh. Alright, mga kaibigan, kakausapin po natin ang isang biktima pa ng online, si Rowena. Rowena, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyo, sir. Okay, ikaw naman, kailan ka umutang naman dito sa online? Bali, ano po to eh, Tuloy mo. nung March pa ho to eh. March pa ho yung utang ko. Pero itong taon lang na ito. Opo. Nito lang, ano na to. Okay, ano naman, saan ka naman nag-umpisa? 2,000, 3,000, pagkatapos palaki ng palaki, parang ganun. Bali, ang utang ko po talaga, yun sa home credit lang po, saka sa Casualo. Ngayon po, nag-due date po yun ng ano, kaya lang po ako nakautang dito sa mga ola na to. Hindi ko po alam kasi itong mga ano na to eh. Nakita ko lang po sila sa Play Store, sa Facebook. Inang fully paid ko lang po doon sa Casualo, yun saka ko doon sa home credit kasi appliances po yun. Mm-hmm.
wala po ako mapagkunan ng pambayad. Nag-loan po ako dito sa mga online lending na nasa Play Store. Pinindot ko ho yun. Lahat po ng pindutin ko doon, puro ho magaganda naman ang offer. May 2 weeks, may 14 weeks, merong 30 days yata yung nakita ko na yun eh. Mahaba yung mga term. Pinindot ko ng pinindot ho lahat yung halos lahat yata pinagpipindot ko eh. Hindi ko naman ho kasi naiintindihan yung ano. Pag ho pinindot nyo ho yun, may lalabas ho doon na mag-fill up ka muna ng name, address, tapos ho yung magpapasa ka ng ID, naka-selfie ka, tapos ho yung permit ho ng mga ano namin, yung paninda ko, pinapicture nila. Wow. Ayun na, yung mga ebidensya na hiningi nila. Hindi ho mapipindot ho yung pinakadulo nun, hanggang di nyo napipill upan lahat ng mga requirements. Ganun ho sila. Okay. Kaya pagka ho natapos nyo po yung requirements na hinihingi nila, saka lang ho nila sasabihin kung i-click. Pag na-click mo na yung ano, sa 7 days lang ho lalabas, hindi po sa totoong yung sinabi nilang nakapromo nila. 7 days ho talaga. Kaya doon na naloloko na ho yung tao eh. Aha. Saka ho, dapat ho, yung pag binak mo na yun, kunyari, i-cancel nyo, ika-cancel nyo yung pinirmahan nyo. Hindi na ho makakancel, nandun na ho lahat yung mga info. Ganun. Lahat po ng picture, nandun na ho lahat, hindi na ho talaga matanggal. Hindi kayo hindi kayo makaka-atras. Hindi po, hindi talaga. Parang sumubo ka lang, nag-try ka lang, pero nandun ka na sa loob, hindi ka na makalabas. Nahulog ka na sa bitag nila. Ano nangyari ho doon sa akin eh. Oho. So anong nangyari? Magkaanong inuutang mo? Nakuha mo ba yung inuutang mo? Nakakuha ko naman po yung mga inutang ko. Pinampuli paid ko nga po dun sa appliances na nautang ko. Kasi natapat ko ng ECQ nyo. Yun ho yung nautang ko, pinambayad ko ho doon. Tapos ngayon ho to, nung nag-due naman ho tong mga inutangan ko na 2 lending, binayad ko sa 1 lending. Nag-utang na naman ako ng panibago sa 2 lending, binayad ko na naman ho dito. Kaya ho naging 6 ho sila. So, ganun ho yung istorya. Hindi ko naman ho kasi baga sa gipit na gipit ho talaga. Pero ang unang-una ko talaga hong anuhan yan, pinambayad ko lang ho talaga doon sa inutang ko na appliances para lang hindi ako kasi baka mamaya mapahiya ako doon. Saan ako yung tindahan na pinag-utangan ko doon kaya pinuli paid ko. Inutang ko nga ako doon sa ibang online. Wala ako kasing mahiraman eh. Saka mahirap kong manghiram ng pera ngayon lalo't pandemic. Okay, ngayon. Paano ka hinaharas? Yun naman po mga pangaharas, nagte-text ho sila na papatayin ka o kaya yung isa yung kikidnapin yung anak mo. Oh? Tapos meron pa ho silang inaano na ikakasuhan ka, istapa. Talaga po na 2,000, yun ang inaano nila. Nananakot sila. Siyempre ho, yung tao na hindi naman nakaka-experience ng gano'n, natatakot ho talaga. Ikaw ba nakaisip ka ng hindi tama para? Oo, naisip ko na ho rin yun, yung sinabi ko nga po sa inyo. Nandito po yung asawa ko, maririnig eh. Anyway. Pero alam na ba ng mister mo? Hindi po, hindi ko sinasabi. Alam niya lang ho na may utang ho ako, pero wala ako sinasabi sa kanya. Pero palagay ko, sabihin mo na sa mister mo para hindi kayo para hindi kayo magkabulagaan kung sakali man. Pero importante dito ngayon, ano ang maipapayo mo sa mga ibang mga kababayan natin na may balak din pumunta dito sa mga online lending na ito? Ang mapapayo ko lang ho sa kanila, Tuloy mo. yung mapapayo ko lang ho sa kanila, yung mga nakikita ko nila sa Google, sa Play Store, yung mga utang-utang na nasa online. Oo nga ho, madali ho sa kanila magbigay ng pera. Kaya lang ho, hindi ho yung sa inutang mo talaga yung makukuha mo. Saka ho, madaya ho sila. Bakit? Yung 1 month to pay o kaya yung 60 days ang nakalagay. Pero pag pinindot niya, 7 days lang talaga lalabas. Hindi talaga totoo yung nilalagay nila doon na
14 days, 30 days, 60 days. Wala akong talagang ganun. 7 days lang Basta talaga. after 7 days, ito na yung harassment. Pag hindi nyo ho nabayaran nyo, ayan, magsimula na ho. Hindi pa nga ho due date eh. 6 days pa nga lang ho, nagtatadtad na sila eh. Nagtitinda ho ako eh, panay ho tawag nila. Pag pinatay nyo, maya-maya tatawag na naman eh. Oh my goodness. Tapos pag sinagot mo naman, galit naman sila. Kaya minsan tatakot na ako sumagot ng cellphone. Pinapatay ko agad. Alright, okay. Rowena, ano yung mga lending institutions na hiniraman mo? Yung pong, yung tala po, saka po tong yung Pascas po. Kaskas. Pascas, K-Peso, saka po Online Pilipinas. Yung Online Loan Pilipinas, ang na-loan ko lang ho dito, 2,650. Pero ang babayaran ko, 3,900. Sa loob ng 7 days. Wow! Tapos itong Pascas, ang nabigay lang nila sa akin 2,400, pero 3,000 ang nakalagay kong utang. Ang babayaran ko dito, 3,420. Dahil Grabe. ang kaltas ho nila 800 sa isang nila. Mhm. Yung mga ganun pinananakot nila yung mga NBI, merong na NBI, may abogado pa sila papapunta. Meron ba silang ginagamit na law firm? Opo, meron po. Anong law firm? Anong law firm? Hindi ko po matandaan yung yung mga basta may nakalagay ho na yung attorney ho, may pangalan ho ng attorney nakalagay. Okay. Tapos aantayin ko daw sila ng April 7 yata. Yun, hindi naman ho sila dumating. Naantay ko sila ng April 7 eh. Takot lang nila. Anyway, Rowena, maraming salamat ha. Nakapag-move on ka na ba? Maluwag-luwag na ba ang kalooban mo? Medyo po. Pero may konting pa rin ho. Kaya lang, kung mga may tumutulong ho, lumalakas ho yung loob ko. Wag ho kayong mag-aalala. Marami din naman ho akong kasama na kamukha ko rin na biktima. Oo nga, Kaya lumalakas ho yung loob ko. Hindi ako Okay. natatakot na. Sige. Maraming salamat, Rowena, ha? At ingat lang, ha? Okay? Opo. Alright, sige. Thank you very Sige po, much. salamat po. Salamat. Si Rowena at ang kanyang karanasan sa online firms na ito, mga kapitbahay, nadidinig ko ninyo. Grabe talaga kung manita. Ang nakalagay po sa kanilang requirements, no? Processes, no? Merong 30 days, may 15 days, may 60 days. Pero sa papel lang ho yun. Pagdating ng after 7 days, wala pa ngang 7 days na ho. Nagsisimula na po yung harassment. This is not legal ho, mga kaibigan. This is absolutely illegal. Sabi ni Medel Fabro, Central Bank must act now. Why they allow this online lending in our country without their knowledge? Iimbes na makatulong sa kapwa natin, nakakaperwiso pa, Kuyang Ben. Nakakagalit po talaga. And to think that this involves Chinese businessmen ulit in our country po, mga kaibigan. Grabe na talaga ito. Gusto ko sana talaga Bangko Sentral, Department of Trade and Industry, Securities and Exchange Commission, yung mga biktima dito, magpakatatag ho kayo sapagkat illegal ho itong ginagawa ng mga lending institutions na ito. They think they have the power, pero wala ho silang power ho na mangharas. O kaya, manakot ho mga kaibigan. Wala po sila nun. Ngayon ho, mabuti na nabulgar na ito sa media at mabubulgar pa po mga kaibigan. But, I would like to pursue this in court, mga kaibigan. And ito ay gagawan po natin ng paraan para makita ho natin sino-sino ang mga may-ari ng mga lending institutions na ito. Okay? Junjun Acabayo, pag may nabasa kayong ganyan sa FB, gayahin nyo ako.
minumura ko agad. Dapat wala sila sa mga FB. Bakit napapasok nila yan? O yan, mga kaibigan. Rosa Mia, pasensya na po. Di ko masabi na tinanggalan ko ng preno motor ko. Ayaw ko po kasi umiyak ng umiyak. Madinig ako ng asawa ko. Di niya po kasi alam. Nako ho mga kaibigan, ito po, one of the victims po ito. Nagmamotor po ito mga kaibigan. Tinanggal na po niya yung preno ng kanyang motor. Pinaaandar na lang. Anong nangyari dito? Hindi niya masabi sa kanyang mister. Naku talaga. Magpapakamatay na. Bakit po ganun? Sabi ni Heiko, 3 days before ng due date, i-text po sila. Tatawagan kanila. Paid ko na daw po utang ko kasi approve po daw ako sa reloan. Mas malaki. Pagkatapos ko magbayad, hindi na po sila nagre-reply. Anak na pating talaga. Scammer talaga ito, mga kaibigan. Okay. Kausapin po natin ang isa pang victim so dito, mga kaibigan. Si Ma'am Ann. Ann, magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Good evening, good evening. Taga saan naman po si Ann? Opo. Taga saan naman po kayo? Taga Novaliches po ako, sir. Malapit lang. Metro Manila. Paano ka naman na-involve dito sa online lending? Po? Paano ka naman na-involve? Paano ka nakautang? Kasi po, sir, noong ECQ po, noong March po, syempre dahil po sa kawalan, nakita po namin nag-a-advertise po ito sa Facebook. So maganda naman po yung offer nila. Tapos may nakalagay pa po doon, 91 days. So kinagat ko po yung offer sa halaga pong 1.5 po. Mm-hmm. Tapos po noong after po 5 days nung kumuha ako ng halagang yon. Magkano ang kinuha mo? 1,000 start lang po ako, sir, ng 1,500 po. 1,500 lang. Okay, anong nangyari? Opo. Tapos po nagulat na lang po. Nagulat po ako nung na-approve na po ako, yung 1,500 po, ang nakukuha ko lang po is 980. Minus 600. Minus 600 kagad. Oh, yes po. Minus 600 agad. So, no choice na po, kundi kinagat ko na po. Then, after 5 days, naniningil na po sila. Nung umpisa naman po, medyo okay pa po yung approach nila. Tapos, pinipilit po nila ako mag-reloan ng 3,500. Okay. Tapos, ang nakalagay po doon, pag once na mag-reloan po ako, isa na daw po ako sa mga VIP na customers po. So, dahil po sa gipit na gipit din po ako noon, so kinagat ko pa rin po yung offer. Okay. And then, nagulat na lang din po ako kasi sa halagang 3,500 po, 1,980 lang din po ang pumapasok po sa GCash account ko. Minus 1,100. Lang yung buhay na. Okay, go ahead. Opo, ano pa? Pagkatapos po noon, parang nagda-doubt na ako. Sabi ko parang iba na, parang inaantay ko po muna na mag-due date. Sabi ko, sa due date, hindi na po ako magre-reloan. Ngayon po, nung 5 days po before ang due, pinipilit na naman po nila ako na mag-reloan ng 13,000 po, good for 91 days. Pero hindi mo pa nabayaran yung una? Nabayaran na po. Nabayaran na po. So, pinagloloan ka ulit? Pinagloloan po nila ako ulit ng 13,000, good for 91 days. Okay. So, dahil sa gipit din po ako, sabi ko sa sarili ko, sige, igagrab ko to kasi meron naman pong nakalagay doon po na mag-reply lang daw po ako ng yes, tapos automatic po, may binibigay po silang reference number sa makukuha ko daw po sa RD Phone Shop, yung amount na 12,500, bali 500 lang po yung ikaltas nilang interest. Okay Alright. Sige. So, dahil po sa tuwa ko noon, sabi ko baka dito ko na din po mababawi yung mga ibang interest na nakuha nila noon. So nag-reply po ako ng yes.
Tapos po, dahil busy din ako sa trabaho, pinahapunan ko na kiniklaim yung pera. 9 AM po sila nag-offer. Aha. Tapos nagpunta na po ako sa RD Phone Shop, dala ko po yung reference number. Pagdating ko po doon sa RD Phone Shop po, wala pong ganong reference number. Aha. So, sa madaling salita po, wala po akong nakuhang 13,000 or 12,500. Mhm. Opo, ngayon po, hindi ko na po sila makontak. Dinaan ko na lang po sa text. Tapos nag-reply po sila, ma'am, kasalanan na po ninyo yon kasi hindi nyo po na-claim agad. Sabi ko po sa inyo, 5 to Really? 20 minutes. Oh. So sabi ko po, paano po yun? Sabi, ma'am, nakalagay na po sa machine namin, ma'am, na nag-reload na po kayo. Wala na po kami magagawa doon. Dapat po nakinig po kayong mabuti. Sabi po, at saka inintindi ko daw yung bawat daw po, send nila ng text sa akin. Mhm. Dahil po doon, wala naman po ako nakukuhang amount. So bakit po ako magbabayad? Correct. Siyempre po. Ngayon po, pagdating na po ng mga 5 days, mga 5 days to 6 days po, grabe na po yung panghaharas po nila sa akin. Yung text po nila na hindi na po talaga makatao. Mhm. Pang-blackmail, di-threat sa pamilya, susunugin ko kayong buhay. Tapos i-indicate pa po nila sa text po yung anifel sabihin, tapos yung full details ko sa ID ko po, sa address ko po, Mhm. na papunta na dyan yung hitman namin, kailangan 3 PM, magbabayad ka, kung hindi, susunugin ka naming buhay, ganon. Ako talaga So, naman. opo, nung March 22 po, sa sobrang takot ko po, napilitan po ako magbayad po through GCash. Hmm. Hawak ko po yung mga proof po nun, tapos hindi pa po sila tumigil kinabukasan po. Naghuhulog na naman po ako sa RD Phone Shop kasi doon po daw ako dapat maghulog na naman para daw makita na nagbabayad po ako kasi hindi daw nakapasok yung bayad ko doon sa GCash. Hindi nakapasok. Opo, hindi po nakapasok. Sabi ko, So hindi "Paano counted. po?" Hindi counted. Hindi po. Oh my God. Pero mayroon pong lumabas sa GCash ko na congratulations kasi yung bills mo ganyan-ganyan. Andito po, hawak ko po lahat. Okay. Tapos po, iba na po yung since hindi ko po pala nasabi na may ibang olas din ako. Ganun din po ang sistema kasi medyo magkasabay po yun. Ganun din po ang sa isang olas po. Ganun din po ang Ang nangyari? sistema. Anong Opo, anong pareho po sila. anong mga pangalan nitong mga olas na ito? Ano po yung Pundo Loan? Okay. Ito po, pinabayaran ko na po yung 4. Pero yun parehas po sila mga salbahe po talaga. Parang iisa lang din po yata ang may-ari. Pundo Loan, Start Loan, Half-Tend, Surety Cash, Big Loan, Cashmere, saka yung Cash Jeep po. Yan po yung hindi po talaga sila makatao kasi kaya ko po nasabi na baka iisa lang ang may-ari kasi yung Happy Land po at saka Pundo Loan saka Start Loan, parehas lang po sila ng panghaharas. Tapos same number po, yung may isa po na parehas po ang number. Mhm. Opo, tapos Meron ba silang binabanggit na law firm? wala po silang binabanggit. Ang sabi lang po nila is yung sa mga pananakot lang po na nandun na daw sa NBI yung kaso ko, nandun na daw ipapadala na daw nila sa barangay, sa pulis. Yun lang po yung Tapos Pero pinaglalaban. wala bang kaso na isinampa laban sa iyo up till this day? Meron daw po, scammer po daw at saka estafa at pinopost po nila yon sa Facebook page, Facebook wall po ng mga FB friends po na na-access po nila sa akin. Pero wala ka pa namang natatanggap na subpoena. Wala po. Hinamon ko po sila na kung gusto niyo po na magkabayaran, kung talagang may utang ako, aantayin ko po kayo dito po sa barangay namin. Binigay ko po yung full details po ng barangay. Sabi ko, dito na lang po tayo harap-harapan na. Kasi para mapatunayan, kasi may mga proof of bills po ako, payments po ako na hawak na umaabot na po ng mga 28,000 po. My Napadala goodness. kong pera. Sa 2 weeks lang po yun. Okay, hinahack ba ang mga accounts mo? Kumusta ang FB account mo? Sa ngayon po sir, nag-deactivate po ako kasi na-access po nila po lahat kahit naka-private po ako. Once daw po pala na nag-register kami sa mga oras na yon, naka-allow po kami para daw ma-qualified, kailangan mag-allow.
automatic po access po nila lahat po, Ala. yung mga mutual friends. Wow, ang lakas talaga ng mga ito, no? Ha? Sa FB, ha? Opo. Pati si Central Opo. Bank. Alright, Opo. Ann, Po. maraming salamat sa kwento mo, ha? Sir Ben, pwede yeah. ko lang pong isingit, sir. Yeah. Kasi po, meron po kasi isang babae po, sir, nakapwa ko rin po Bisaya, taga Ormoc Leyte po, si Ma'am Michelle Villamor. Gusto lang po siyang magpa-mention, sir, kasi sa pangangaras po sa kanya, hinuhusgahan po siya ngayon ng mga kapitbahay po nila. Ayun mo lang yan naman. Opo, kaya gusto ko lang pong i-mention na sana, kung makikinig man, mapakinggan po ito ng lahat, na pareho lang po kaming biktima, hindi po kami scammer, hindi kami magnanakaw, tsaka hindi rin po kami utangera po talaga kasi nagbabayad po kami ng maayos sa principal amount. Pakibanggit mo uli yung kanyang pangalan, ano ha? At yung lugar. Michelle S. Villamor po ng Ormoc Leyte po. Meron din siyang 2 anak at ngayon po nagtatago na lang po siya sa bahay, hindi na po siya nakapagtrabaho maayos kasi lahat ng mga kapitbahay na sinendan ng mga picture niya sa FB page, hinusgahan po siya kasi without knowing po ng mga tao na biktima kami at sobrang hirap po ng dinanas po namin. Okay. Naku, nakikiramay talaga ako sa inyo. Pero gagawa tayo ng paraan dito, ha? Gagawa tayo ng paraan. Magpakatatag lang ho kayo, ha? Han? Okay po, sir. Thank you so much po. Okay. God bless po. God bless at magandang gabi po. Alright. Sige, salamat po, ha? Maraming salamat. Okay? Thank you very much. Yes po, sir. Thank you so okay. much po. Alright. Meron pa tayong 7 minutes. Kaya pa ba ng isa? Ha? Alright. Titignan nun natin mga kaibigan. One more. Alright. Tignan natin kung pwede pang isa. Andrea Clarin, sir, pakisama po Peso Q o Peso Cash Me. Ito na yung mga hindi ko naliliste. Peso Q o Peso Cash Me, Fast Cash, tumawag po sila sa mga contact references ko. Tapos kung ano na mga text message mo na pinadadala nila na pananakot po. Andrea Clarin. Diyos ko po mga kaibigan. Clever Cash din po, sir. Clever Cash. Magkakasabot ito eh. Iisa po siguro ang mga may-ari ho nito, mga kaibigan. Clever Cash din po, sir. Sana po matulungan po ninyo kami, sir. Ako talagang tumitindig ang mga balahibo ko dito sa nangyayari. Ho. Omar Makasaet, Kalimbas Law Firm. Ang ginagamit nila panakot. Ano kaya itong kalimbas na ito? Baka limbas ito. Oh? Naku, Panginoon ko po. Linlin Otnibi, Kalimbas Law Firm. Oh. Names ng mga Ola Big Loan. Ito ho, sandali lang ha. Ano ba yun mga pangalan? Yan. Ito. Marami ito. Ha? Uy, naku, ang dami nito ha. Icon names ng mga Ola Big Loan. Zada Cash, Flip Cash, Happy Pera, Snapera, Start Loan, o Peso, Peso Q, Peso Pop, Lemon Loan, Champ Loan. Registered po ba lahat? Yan, sir. Ay, wag mo akong tanungin muna, Iha. But we will find a way to get these lending institutions. Panagutan nila ang kanilang kagaguhan. Talagang kagaguhan na ito, mga kaibigan. And tama ho yung comment ng isa eh. Bakit hindi alam ng Central Bank ho ito? Bakit hindi alam ng SEC? Bakit hindi po alam ng Department of Trade and Industry? What is happening to these institutions, to these agencies, mga kaibigan? Nakakaawa ho ang mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga mahirap. Ruth Russo, sana hindi lang po mawala mga apps ng mga online lending company, but to see to it na di na sila makapag-register to operate. Ang dami na pong naloko at naghihirap at lalong nalululong sa utang dahil sa, ano ba yan? Minura na ba? Dahil po
ano ito? Dami na pong naluloko, may hirap. At lalo nalululong utang dahil sa panggigipit mula sa kanila. Even putting them into shame. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming mga hinaing at pagtulong sa amin. My honor, gagawa po ako talaga ng paraan para mahabol itong mga tarantadong ito sa ating lipunan. Isa po ako sa mga hinaharas singilin ng online lending. Pinagmumura po nila ako at mga nagbabanta sila. Ang dami po nilang mga number na ginagamit. Kasabwat pa ang PLDT dito. Ha? Okay. Jerry Ramos, hindi po kabin. Nasaan daw po kaya yung dengue at trangkaso? Nawala na daw po. Okay. Mamaya, bukas na ho natin pag-usapan yan. Rex Gumisag Balasuela. Sana mawala sa Play Store. Gagawa natin ang paraan yan sa lalong madaling panahon. But we will hear more stories from victims of this online scam na ito, mga kaibigan. Junjun, kalat na yan sa buong mundo ang pagpapautang ng mga in-check na mga mamamayan sa mga mamamayan. Puntirya nila yung mga mamayan na mahihirap sa bansa. Minsan, yung mga lupa at property ang garantiya. Naku, Panginoon ko po. One day due pa lang, nagbabanta na po sila. Anong klase ito, mga kaibigan? Bakit pinapayagan ng ating gobyerno? Ha? Rosa Mia, sana po mawala na sila sa Play Store. Ang gagawa natin ng paraan yan. Alas ko, wish ko din na lahat sila mawala na sa Play Store. I think that is the idea here. Grabe pong panghaharas. Matindi. Ayan. Gina Tenorio, oh my God, ano ba yan? Kapwa kababayan, lolokohin pa, huwag maniwala sa ganyan. Alright, ito mga kaibigan. Magagaling manakot, mga online na yan. Talagang mamamatay ka sa depression at stress sa kanila. Eighth Tenorio, thank you po. Harriet Tenorio here. Keep safe po. Thank you very much. Sobrang taas nila mag-penalty, overcharging at invasion of privacy. Paano ho kasi na binibigay ninyo lahat ang nyo, detalye ninyo talaga eh. First experience ko si Pondo Loan sa mga scammer, Agent Jan. Nagbayad na po ako pero sinisingil pa din ako. Alas ko. Medel Fabro, don't download it if it's from Play Store and Google Play. May I ask if it is an apps? Pakisagot ho ninyo ito ha. Apps daw po ba yan? May nagtatanong. Junjun, perfecto, please answer. No? Junjun Kabayo, makikita mo sila sa mga nagla-live video. Imbes na comment, ang sinasabi nila, nag-advertise sila. Mga in-check ang financier. Wow, talaga naman ho. Gina Tenorio, hi. Tenorio, be careful. Hi ko, example po sir. Nag-loan ka ng 5,000, makukuha mo lang 3,460. Tapos po, babayaran mo po sa kanila 6,000. Mahigit at pag nag-due ka one day, penalty nila 100 plus po. Anak ng pating na buntis na hindi mapapaganak. Wala na tayong oras, ha? Bakit? Okay. Gina Tenorio, ipahuli yan. Mga lintek na yan. Pag nag-due ka na po, kahit one day pa lang, may death threats na po sila at bad words. Mga text nila. Ay, nako talaga. Ipopost na daw po sa social media. Kukontakin po nila mga contacts mo. Sobrang nakaka-depress po. Madami pong online lending, sir, nang haharas at nag-treat sa mga client nila pag nag-due date na. Oh my God. Si Haiko yan. Josephine De Cuero, naku sir, scammer po yan. Ganyan din po yung sa anak ko. Pinatulfo na ng anak ko ang scammer. Nagpaibaba sila ng number. Okay?
Alam na kasi manganganak ang asawa ko, dapat before pa lang itago para sa panganganak. Walang nakakatulong kundi sarili. Please, huwag mangutang tulad ng mga online na yan. Oh my God, pwede silang ipahuli. Walang lisensya mga yan. Alright ho mga kaibigan, mukhang wala na tayong oras ho. Ha? Ang dami pa talaga. Hindi maubos-ubos ang mga comments. And I would like to thank you all. Maraming salamat sa inyong lahat. Bukas itutuloy natin ito at pagtulungan po natin sana na ihanap ng solusyon. Okay? Naghahanap po talaga ako ng yung mga partners po natin na mga abogado. Tulungan po tayo na makagawa ho tayo ng paraan para mapilitan ho ang pamahalaan na aksyonan ito. Yung mga sa Play Stores, kailangan mapatanggal ho natin yan. Mapalabas ho natin sino-sino itong mga financier na ito. Ito po ba yung mga estranghero? Kailangan mapilitan ho, mapalitaw ho natin sino itong mga nag-ooperate ng online at sino itong mga Pilipino na kasabwat ho nila. Kasing itim ng budhi ng mga yan sa mga nag-ooperate ho nito. So, abangan ho ninyo. Bukas ho, mga kaibigan, pagtulungan ho natin sana ito. Pagtulungan ho na. Yung mga nag-comment, bukas ho natin itutuloy po ito. I know, marami po kayong gustong ipaalam at nasimulan na po natin. Itutuloy po natin ito hanggang matapos. Ha? Ito ho, i-share ninyo yung sa mga kasamahan ninyo na itong programa po natin, tututukan na po ito. Ha? Everyday, tututukan po natin ito hanggat hindi tayo nakakahanap ng tamang solusyon para yung mga biktima ho, unang-una, mawala na po yung depression. Mawala na po yung pananakot. Mawala na po yung paninira. Mawala na po yung pagmumura ng mga tarantadong ito. Okay? Yan ang uunahin ho natin. Iligtas po natin ang ating mga kababayan na nalulugmok sa kahirapan. Okay? Alright, mga kaibigan, wala na po tayong oras. Salamat po, sabi ni Haiko, sir, sa pagbabasa ng mga komento namin. God bless, stay safe po. Alright, so yung mga iba po, marami pang mga comments hindi natin matatapos sapagkat may hangganan lamang po oras natin. Susunod na po si paring Doy del Castillo. Ha? At kung nag-usap na po sana kami, baka pwede niyang ipagpatuloy din po ito. Anyway ho, mga kaibigan, bukas itutuloy po natin at tulad ng naipangako namin sa inyo, napasimulan na po natin ito, tatapusin po natin. Alas 8 po ng gabi hanggang alas 10 ng gabi sa Your Honor, Please. Perfecto, maraming salamat. Okay? At sabihin mo sa mga kasama natin, i-share ninyo sa mga kasama ninyo para makapanood din po sila bukas. Okay? Alright ho, mga kaibigan, Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your home and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Si Parang Doy del Castillo na po. Ngayon din po. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.